higit pa palang kasiyahan dito sa mundo. At nakamit ko yan sa piling mo, Amaya. Hindi ako makakapayag na mawalay muli ako sa'yo. Ikaw lamang nais kong makasama. Tala! Nabigo ang pangkat ni Amaya. Napalayain ang ating puot. Napatay man si Raha ang away. Ang pumalit naman sa kanyang katungkulan ay ang aking ganid na kapatid na si Lamitan. Sandaling ako'y gawan mo ng masama. Magsisisi ka, Lamitan. Walang masamang nangyari kay Amaya. Patawad, mahal ko. Naway maunawaan mo sa huli ang aking dahilan. Hindi ko alam kung tayo magtatagumpay. Dasal ko nawa ay magbalik ako dito ng buhay at matagumpay. Nang sa gayon, maari ko ng habang buhay na makasama ang aking araw. Eh, ang mahal na Hara, nakatakas ba siya? Si Hara Lingayan ay pinapaslang na ng aking ina. Napanaginipan ko ang ating Eloy. Bakit ito mga takbo? Bakit kayo umiiwas? Ano na panaginipan mo kung sa kanya? Hindi ka nais-nais, Manok. Eloy! Nakita mo ba si Amaya? Hindi. Sumambang sa akin. Nais ko siya makausap muli. Kapag kinuha ko ang ngipin sa apoy, tiyak na masusunog ang aking mga kamay. Ito ang palatandaan ninyo kung ang mga pabaylaan ay nagtagumpay sa kanilang ginawa. Pagkat kung ang ngipin ay isang ganap ng anting-anting, kunin mo man to sa apoy ay hindi masusunog ang inyong kamay. Mga katulad ng pakikipaglaban, tulad na yung kapatid niya si Amaya Binayan. Magkaling tulad kayo ng pamamaraan. Pagkat kami ay natuto sa isang tao lamang ng kapilan, at iyon ay sa aming amang si Dato Patla. Gino, mabuting nakita ko kayo. Nais ko sana kayong makausap. Mamaya na ko rin. Kaling ano ba? Alam niyo ba kung nasa si Amaya? Hindi ba, Gani? Katakatakang hindi ko pa siya nakikita buhat kagabi. Magkasama nga kami kagabi, ngunit sa akin pagmulat wala na siya. Gino, sa aking hinuhay wala sa ating banwa si Amaya. Kuling. Paano mo nasabi, Kuling? Saan siya nagpunta? Gino, inilad sa akin ni Ahak. Ang balak ni Amaya na isagawa ang pagsalaki sa pood na mag-isa lamang. Kahit maring hindi natin siya matatagpuan dito ngayon sa ating pood. Sapagkat siya kasalukuyan na naglalakbay patungo sa pood upang sumugod doon ng mag-isa lamang. Nasaktan ba kayo, Hara? Hindi sila eh. Nakapagtataka na hindi ko naramdaman ng anumang paso. Kung gayon ay nagtagumpay ang mga babaylan sa paglikha ng iyong anting-anting Hara, mula ngayon kayo ay higit na magiging makapangyarihan na. Ginagawa? Kaya? Kami ay nag-aalay ng pagkain sa kalag ng namayapang Hara upang sakaling siya ay dumalo sa atin, ay meron siyang makakain. Anong kalokohan ang sinasabi mo, Uripon? Ang dunga ng namatay ay hindi na magbabalik pagkat ito'y naglalakbay na sa kapayapaan sa sulat. Tama ang inyong isinaadbae. Ngunit may mga dunga na nananatili pa dito sa lupa. Kaya nang umalagad ni Amaya upang gabayan ng mga napili. Kaya hindi malayo na ang dungan o ang kalag ni Hara Lingayan ay nandito pa sa lupa ng mga nabubuhay. Pagkat gaya ng umalagad ni Amaya, ang Hara ay hindi pangkaraniwan. Kung totoo man yan, harinawa ang dungan ng Hara ay manatili dito sa lupa. Nang sa ganun, ay maparusahan niya mga taong nagkasala sa kanya. Hara, totoo ba ang kayo ay hindi napasok kanina? Ang iyong kunin ng panagang sa apoy. Sa maniwalat at hindi, Apo, ako'y tunay na walang naramdaman. Walang sakit. Kaya't ako'y nakatitiyak.
at nananalig na lubos na makapangyarihan ng panagang na ito. Kailangan nyo na magandang kwinta, Sara. Kung ibig nyo, kami ni Apong ay tatawag ng panday sa Bulawan upang lumikha ng pagkakabitan ng inyong panagang. Tama. Kung gayon lumakad na kayo, nais kong ipagmalaki ang panagang na ito sa aking bana. At utusan ninyo ang mga hayahay na ipaghanda ako ng makakain. Masusunod, Hara. Huwag mong sabihin yan. Pagkat ang nais mong isumpa ay ang iyong sariling ina. Hindi magandang sa'yo manggaling ang mga salitang yan. Kahit gaano man kasama si Lamitan. Paumanhin, Dadamanta. Maayong adlaw sa inyo. Gising na pala kayo. Alam na ng Datu at ng Dian ang mga magulang ng Hara na kayo narito. Kaya't maaari na kayong sumama sa akin nang kayo'y makausap nila. Kayang, bayang. Sumama kayo sa akin. Halina kayo. Bakit hindi niyo ipinalam sa akin agad na may balak siyang umalis? Inintay niyo pa siyang makaalis bago niyo ipinabatid sa akin ito? Ginoo, huwag kayo magalit kay Kuling. Ako ang may kasalanan. Ako ang pumigil sa kanyang sabihin sa inyo ito, pagkat yun ang bilin sa akin ni Amaya. Batid mo ba kung kailan umalis ang iyong kaibigan, ha? Sa pagkakaalam ko, balak niya maglayag pagputok ng araw. Kung gayon ay, maaaring hindi pa nakakalayo dito si Amaya. Hindi ko hahayaan na suungin ni Amaya ang digmaan na mag-isa. Dayo, nais kong kausapin ang iyong baba upang hingin ang kanyang basbas. Basbas saan, Bagani? Nais kong maglayag upang sundin si Amaya. Tayo na, Dayo. Nang damputin ko ang panagang na ito mula sa apoy, ay naramdaman ko ang pagdaloy sa aking katawan ng lakas at kapangyarihan ng umalagad na pinagmulan nito. Ay hinala ako na isang mahinang umalagad ang pinagmulan niyan, pagkat madaling nakuha ni Apong. Iisa lamang ang paraan upang masubok ang kapangyarihan ng aking panagang. At ito ay sa pamamagitan ng isang pagsubok. At ano ang minumungkahi mo? Iharap mo sa akin ang iyong pinakamabagsik na mandirigma at maglalaban kami. Malipayong adlaw, Datu. Malipayo. Dian. Nakarating sa akin ang talastas na gaya ni Dalan. Nagmula raw kayo sa puod ng aking anak na si Lingayan. Tama, Datu. Bunsad ang kaguluhan doon. Dagli kaming tumakas at nagtungo rito. Ngunit, nasaan ang aking anak at mga apo? Nasaan si Lingayan, Bagani at Banok? Hindi kaaya-aya ang balitang hatid namin. Pagkat ang inyong apo na siyang namuno sa himagsikan ay nanganib ang buhay at dinala sa banuang walang nakakaalam kung paano magtungo. Samantalang si Hara Lingayan naman ay... Bakit ka tumigil? Ano nangyari sa pinakamamahal kong binukot? Ang inyong anak. Ang inyong anak ay walang awang pinaslang ni Dian Lamitan na siyang kumupkob sa aming puod. At ngayon ay bagong hirang na Hara. Bagilaon, ang aking anak pinatay. Sumpain ng mga diwata kung sino man pumaslang kay Lingayan. Hindi namin mapapatawad ang kanyang katampalasan. Tinatakasan ka na ba ng bait, Lamitan? Nais mong makasagupa ang pinakamagaling kong mandirigma? Mapapahama ka lamang, pagkat ikay walang kaalaman sa pakikipaglaban at di ka marunong gumamit ng kampilan. Mulahan,
Ang aking panagang ang tanging sandatang kakailanganin ko upang manaig sa laban. Kaya sundin mo na lamang ang aking inuutos. Dalhin mo dito ang iyong pinakamabagsik na mandirigma. At maglalaban kami ngayon din. Ikinalulungkot ko na kami ang nagdala ng masamang talastas na ito. Ipagpaumanhin mo. Wala kayong dapat hingin na paumanhin. Nararapat lang malaman namin ang naganap kay Lingayan. Kung mamarapatin nyo, nais namin mag-isa ng aking asawa. Masusunod, Datu. Kami ay muling nakikiramay sa inyo. Salamat. Kaya pala, ilang araw nang hindi mapalagay ang aking loob. Iyon sapagkat merong hindi ka nais-nais na nangyari na kay Lingayan. Nagdurugo ang aking puso sa sinapit ng ating panganay. At ang pinakatatangil ko sa aking mga binukod. Kailangan mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Lingayan. Kailangan pagbayaran ng kung sino ang may kagagawa sa kanyang pagkamatay. Alam ko yan. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko ang katarungan kay Lingayan. Hindi kita maaaring pagbigyan sa iyong nais, pagkat mapapahamak ka lang. Ngunit aking bana, paano natin masusukat ang kakayahan ng aking panagang kung hindi ito susubukan? Mawalang galang na mahal na Hara. Ngunit, maaari ko bang makausap ang aking dato kahit sandali lamang? Ano yun, Abuek? Aking mahal na dato, nais ko lamang kayong payuhan na sundin ang ibig ng inyong asawa dahil ito ang pinakamainam na gawin. Bakit mo nasabing mainam? Nakabubuting malaman natin kung gaano kalakas ang anting-anting na hawak na Hara at ano ang mga kaya nitong gawin. Nang sa gayoy, kung gamitin man niya ito ay laban sa inyo, alam natin ang kakayahan nito. Anong iyong pa siya, aking bana? Pagbibigyan mo ba ang aking kahilingan? Abuek, ipasundo mo si Kabusaw at magtutuo sila ng asawa kong Hara. Masusunod po, dato. Ako'y ginigiyagis pa rin ang aking tanlag sa ating pagkakalikha ng panagang nilamitan. Lalo't batid ko na ito'y gagamitin lamang niya sa kanyang mga kalaban na walang iba, kundi si Ginoong Bagani at Amaya. Huwag ka muna mag-alala po ng babaylan. Pagkat hindi rin naman tayo nakatitiyak kung ang panagang ay tunay ngang may kapangyarihang taglay o wala. Nakita ninyo kung paano hindi nalapnos ang balat ni Lamitan ng kanyang hugutin sa apoy ang panagang. Kaya't batid ko na ito'y may taglay ng kapangyarihan. Matitiyak natin yan ngayon, punong babaylan. Bakit mo winika yan, Himema? Pagkat nabalitaan kong susubukan ni Lamitan ng kapangyarihan ng panagang. Kaya kakalabanin niya ang isang mandirigma ni Dato Pulahan. Kailangan natin itong masaksihan, punong babaylan, upang makatiyak nga tayo kung meron tayong dapat ipangamba. Kung gayo tayo na. Tama nga ang kutob ko. Hiningi ni Amaya ang basbas ko sapagkat may balak siyang lumusob sa puod ninyo ng mag-isa. Kaya rin ako pumarito, Puno Pusaka, upang hingin ng inyong tulong at basbas. Nais kong maglayag upang sundan si Amaya. Nais kong tiyakin ang kanyang kaligtasan. Kung gayon, ipagkakaloob ko sa inyo ang basbas ko at naway matagumpay ninyong masundan si Amaya. At naway makabalik kayo dito lahat ng ligtas. Tipunin ninyo ang lahat ng mga mandirigmang hindi nasugatan sa huling sagupaan. Isama ninyo silang lahat. Dagang salamat. Mag-ingat kayo, lalo na ikaw, Dayaw. Masusunod, Ama. Paumanin sa inyo. Bagani, handa na ako anumang sandaling naisin yung umalis. Binayaan, ipagpaumanhin mga ngunit nais kong
manatili ka dito upang may kasama naman ang aking kapatid na si Mano. Bakit pa gani? Ngunit nais kong sumama sa inyo. Hindi ako maaaring maiwan dito. Binayaan, hindi kita hahayaan na makipagtunggali sa sarili mong Iloy. Bakit pa gani? Iniisip po ba na maaaring magbago ang aking pasya kapag nakita ko muli ang aking Iloy? Hindi kita hahayaan mailagay sa pagkakataon na alam kong magiging mahirap sa'yo. Kami na lang ang aalis. Pamanhin. Pasa ka. Data na. Amaya, malayo pa ang puod. Bakit dito tayo umahon? Sapagkat nais kong baybayin natin ang kakahuyan. Sapagkat kung dadaan tayo sa dagat, maaring makita nila tayo. At nais kong magpalipas doon ng gabi, upang sa gabi tayo sumalakay. Ngunit hindi ako nakakatiyak kung ligtas ang ating daraanan. Wala kang dapat alalahanin, Amaya, pagkat kasama mo ko. Hindi ka malalapitan ng mampanganib na hayop. Ngunit may isa kang suliranin na kailangan mong pagtuunan. Anong suliranin ito? Wari ka pang umatras sa laban. Mahal ko asawa. Buo ang aking loob, mahal kong bana. Kaya nasaan ang iyong ipinagmamalaking mandirigma? Ilabas mo na siya nang kamay makapagtuos na. Nabatid na ni Bagani at Dayaw ang iyong binabalak. Anumang sandali ngayon ay naglalakbay na sila. Dala nila ang maraming sandatahang mandirigma mula sa banwang iyong pinanggalingan. At nakikita ko sila ngayon. Pababa na sila sa kabundukan. Ngunit mapapahamak tayong lahat kung ako'y susundan nila. Ikaw lamang ang makakagawa ng paraan upang hindi ka nila abutan. Ngunit paano? Maaari kang lumikha ng malakas na unos sa kalangitan at karagatan. Nang sa gayon ay hindi na sila makaalis sa kanilang kinaroroonan upang hindi ka na nila masundan. Hindi ko magagawa ang iyong pinapagawa. Sapagkat nagawa ko lang paulalin yun, humingi ako ng tulong kay Uraydigan. At hindi pa ako ganap na babaylan. At lalong hindi ako bunggaitan upang kausapin ang kalikasan. Amaya, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin natututo sa iyong karanasan? Hindi mo pa rin ba napagtatanto na hindi ka pangkaraniwan? Na isinilang ka upang gumawa ng mga pambihira? Ngunit kapit, nagawa ko na ang aking tagna. Hindi ba't yun ang karuruk-rukan na maaari kong gawin? Nagkakamali ka, aking kakambal. Wala pa sa kalingkingan yun ng iyong bugna. Bakit hindi mo gampanan ng mga tinuro sa'yo noon ni Hilway upang makita mo ang iyong lakas at kapangyarihan? Kung gayon, susubukan ko. Susubukan kong kausapin ang kalikasan. Nang sa gayon, makagawa ko ng unos na hindi tayo masundan ni Bagani. Siguraduhin mong may bisa nga ang iyong panagang. Pagkat walang sinisino si Kabusaw, hindi siya mangingiming ikay saktan. Mahal na Hara, ang lalaking yan ay higit na malaki at mas mataas sa iyo. At mukhang bihasa rin siya sa pakikipaglaban kahit paano siya lalabanan. Hindi ako maaaring magpataik sa takot. Sapagkat ako ang Hara ng puot na ito. Simula na ang pagtutuos! Gadang! Alalahanin mo ang mga tinuro sa'yo ng babaylan tungkol sa pakikipag-usap mo sa kalikasan. Manalig ka lamang sa iyong kakayahan at magagawa mo ang pambihira. Ang babaylang Bunggaitan, Amaya, ay di lamang isang babaylang mandirigma na di pagagapi sa anumang laban. Ngunit siya'y isang babaylan na halos kapantay ng mga diwata.
Maaari ba yun, Uray? Na ang isang babaylan na naninirahan dito sa lupa ay maaaring kapantay ng isang diwatang makapangyarihan? Oo, Amaya. Sapagkat tayong tao ay nilikha ni Lalaon upang maging kawangis niya. At tulad ng mga diwata, may kapangyarihan tayong makipag-ugnayan sa ating paligid, sa kalikasan, upang mapasunod sila sa nais natin. At ito'y likas sa lahat ng tao. Ngunit mabibilang mo sa iyong daliri ang nakatatalos na taglay nila ang ganitong kapangyarihan. Kapangyarihang ginagamit ng mga babaylan upang makagawa ng mga bagay na lubhang pambihira. Amaya, pakatandaan mo ito. Ang mataas nating kaalaman ay siyang tulay na ginagamit upang makipag-ugnayan tayo sa mga di nakikita ng mata. At ginagamit upang makagawa ng lubhang pambihirang mga bagay. Naalala ko ang mga tinuro sa akin ni Uray Hilway. Ngunit sa pagkakataong ito, gagawin ko'y na walang tulong ni Uray Digan. Naway magtagumpay ako. Ughaw na kalangitan, nanilikha ng mahal na Laon. Ako'y nagsusumamo sa'yo. Dinggin ang aking tinig. Ibigay ang aking hiling. Naway bigyan mo ng uno sa mga daraanan nila Bagani upang hindi nila ako masundan kung nasaan man ako ngayon. Banal na Laon, ako'y nagsusumamo sa'yo. Dinggin ang aking panalangin. Dinggin mo ang aking tinig. Ibigay ang aking hiling. Kapit, mukhang hindi ko magagawa ang iyong sinasabi. Wala na bang ibang paraan? Susuko ka na ba agad? Tatanggapin mo ang kabiguan? Ayun ba ang tinuro sa'yo ni Dato Bugna? Ganyan ka ba si nanay ni Yoyo Awi at ni Lumad? Amaya, malaki ang nakataya rito kaya huwag kang susuko. Dato Pulahan, itigil na ninyo ang labanan. Maaaring mapatay ng inyong mandirigma ang Hara. Hindi. Itutuloy natin ang laban. Hanggang isa na lamang sa kanilang natitirang buhay. Tama ang iyong tinuran. Hindi ako susuko. Susubukan ko ulit. Sa pagkakataong ito, dapat matutunan ko ang magpaulan at gumawa ng unos. Banal na Laon, dinggin ang aking tinig. Ibigay ang aking hiling. Naway bigyan niyo ng uno sa mga daraanan ni Bagani upang hindi niya ako masundan. Banal na Laon! Imuha ang aking tinig, ang aking panalangin, na nagsumamo sa'yo. Banal na Laon, dinggin ang aking tinig. Ibigay ang aking hiling. Ano nangyayari sa kanya? Hindi siya nasaktan ng Hara, ngunit tila siya'y nahihirapan. Sumpain ka nawa! At tikman mo ang kamatayan dahil sa iyong paglaban sa akin!
ko ang kanilang takot. Ngunit ramdam ko rin ang pagnanais ng Ginoo upang ikaw ay maabutan. Kung gayon, kailangan ko na pahintuin ang unos. Huwag, Amaya. Kapag nasundan ka ni Nabagani, masisira ang nais mong maganap. Mamili ka, ang kaligtasan ni Nabagani o ang iyong tagumpay na minimithi. Pinatunayan lamang ni Lambitan na siya'y makapangyarihan at mapanganib na kalaban. At batid ko rin na darating ang araw na ako'y kanyang kakalabanin at pagtataksilan. Hindi na natin mababawi ang taglay na kapangyarihan nito. Kaya't kailangan natin mag-isip ng ibang paraan upang matalo ito. Tila abalang-abala ang mga babaylan sa pagbabalak na masama sa kanilang hara. Hindi ko inaalis sa'yo na magkaroon ka ng sariling pag-iisip. Subalit kapag hiniling ko sa'yo ang iyong tiwala, nasundin mo ako. Ang ibig sabihin nito, hindi kita ipapangalmak. Ibig kong lumikha kang muli ng isa pang anting-anting upang aking maging panagang. Ngunit hindi namin may pagkakaloob ang inyong kailingan. Pag-isip kang maigi, Baylang Asinas. Ang babaeng may tagna. Darating na siya sa ating puod upang tupadin ang kanyang layon kay Lamitan. Mag-iingat ka, lalaking babaylan. Darating na si Amaya. Ito na ang simula na pakikipaglaban natin, Kapi. Kaya humanda ka.